Si Mujiao ay isang bahibahing rattlesnake. Ngunit siya ay labis na nainis sa mga daga at kuneho. Dahil sa kanyang nakaraang buhay, siya ay mapait. Matapos siyang atakihin ng mga tao, nabigo siyang maging dragon at muling isinilang bilang ahas. Sa buhay na ito, siya ay tanging nahuhumaling sa dugo ng tao. Si Mujiao nagutom ng 3 araw at 9 na beses. Upang makahanap ng sariwang dugo, isinakripisyo niya ang kanyang pagtulog sa taglamig. Ngunit sa malamig at nagyelong bundok na ito, wala man lang siyang naamoy na tao. Nang si Mujiao ay handang agawin ang mga prutas ng maliit na squirrel. Isang tao ang nahulog mula sa langit at tumama sa kanya. Siya ay nahirapang umakyat at handang kagatin siya hanggang mamatay. Ngunit napansin niya na ang lalaki ay may napakalakas na aura ng kapangyarihan. Noong bata pa ako, narinig kong may mga mortal na emperador na may basbas ng kapalaran at proteksyon ng enerhiya ng dragon. Ang sinumang kumilos ng walang ingat ay magdadala ng walang katapusang bunga. Ang kanyang muling pagsilang ay isang pagkakataon na ibinigay ng langit. Kung siya ay kumilos laban sa taong ito, tiyak na hindi siya palalampasin ng langit. Naggalit siya ng kanyang mga ngipin at kumindat. Pinalibutan niya ang kanyang katawan sa paligid ng kanyang leg. Ngunit sa labas ay narinig ang isang malakas na kulog. Mabilis na umalis si Mujiao. Talagang hindi pinapayagan ng langit ang kasiyahan. Saan ka makakakita ng kulog sa taglamig? Maliwanag na nagbigay ng babala ang langit sa kanya. Tumingin si Mujiao sa taong nasa harap niya. Siya ay tinaga ng 71 beses. Napakaraming dugo ang nawala ngunit hindi pa rin siya namatay. Kaya pala, hindi pinapayagan ng langit. Ngunit halos mabali ng lalaki ang kanyang katawan. Hindi rin siya madaling palampasin. Maingat niyang itinago ang kanyang lason at kumagat sa pulso ng lalaki. Dahil hindi siya pwedeng mamatay. Kaya't kumagat siya sa kanya upang makuha ang kaunting interes. Lanan, ang bango ng dugo. Kumindat si Mujiao. Mas mabuti pang gawin ito at magpahinga. Diretsong sumipsip ng dugo hanggang sa mabusog. Sa wakas, matapos mabusog, tamad na tumingin si Mujiao sa mukha na yon. Bihira lang ang makaramdam ng panghihinayang. Nakikita niyang humihina na ang paghinga ng taong ito. Kapag namatay ang taong ito, wala nang masarap na dugo. At maaaring isama pa ng langit ang kanyang pagkamatay sa kanya. Hindi ito kapakipakinabang. Sinusuri ni Mujiao ang mga benepisyo at panganib. Kaya sa gitna ng malamig na taglamig, isang maliit na ahas na natutulog sa taglamig ang tumakbo sa labas. Nagdala ng iba't ibang halamang gamot at bumalik, upang makuha ang katas ng mga halamang gamot. Mahigpit niyang binalot ang kanyang katawan sa isa't isa. Lumipas ang 3 araw. Napansin niyang humina pa ang kanyang paghinga. Hindi rin naman siya nakainom ng maraming dugo. Ang masamang langit ay patuloy na umuulan ng kulog. Maliwanag na hindi na magiging maayos ang taong ito. Isasama ang utang sa kanya. Sa wakas, kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Ginamit ang hirap na pinagpaguran para sa kanyang kasanayan. Kung mabubuhay ka, bawin ko ng doble. Kung ikaw ay mamamatay, kakainin ko ang iyong laman. Kung hindi, masyadong lugi. Sa ganitong pag-iisip, nakatulog si Mujiao. Nawalan ng kakayahan. Talagang hindi makatiis sa ugali ng pagyelo. Si Jing Xiaocheng ay nagising dahil sa lamig. Ang unang nakita ay ang isang itim na ahas na nakabalot sa kanyang dibdib. Anong nangyari? Nahulog siya sa pugad ng ahas. Natutulog ba siya o patay na? Nakita niya ang mga nagyelong piraso ng dugo sa katawan ng ahas. May amoy pa ng mga halamang gamot. Ang kanyang matalim na tingin ay tumingin sa paligid. Kaya dapat may tao dito. At siya ay nailigtas ng isang tao. Pero nasaan ang nagligtas sa kanya? Muling lumipat ang kanyang tingin. Sa loob ng yungib, puno ng mga bakas ng pag-crawl ng ahas. Anong nangyari? Baka siya ay nailigtas ng isang ahas. Umiling siya at tinanggihan ang hula na yon. Si Mujiao ay dahan-dahang nagbukas ng kanyang mga mata. At pagkatapos ay nagkatagpo ang kanilang mga mata ng kanyang nagligtas. Nagising na ang taong ito. Karapat-dapat ipagdiwang. Siya ay naglalabas ng dila ng ahas. Agad itong bumalik mula sa kanyang dibdib patungo sa lupa. Sinasabi, ang taong ito ay talagang mainit ang katawan pagkatapos mabuhay. Napakaangkop na maging kanyang higaan sa taglamig. Medyo gutom si Mujiao na bagong gising. Tumingin siya na may pagnanasa sa pulso ni Jing Xiaocheng at naglabas ng dila ng ahas. Itinuturing ng ahas na ito siyang pagkain. Siya ay may tensyonadong ekspresyon. Pero hindi siya makagalaw. Kaya't wala siyang magawa kundi ang manood. Ang itim na ahas ay tumusok sa kanyang pulso. Sa isang sandali, siya ay nagulat. Ang ahas ay umiinom ng kanyang dugo. Pagkatapos, tiningnan niya ng mabuti. Napansin niyang pareho ang kanyang mga pulso na may katulad na butas ng dugo. Kaya't ang ahas na ito ay walang lason. At patuloy na sumisipsip ng kanyang dugo. Anong tinitingnan mo? Hindi ba't uminom lang siya ng kaunting dugo mo? Tungkol sa patuloy na pagtitig sa kanya. Para bang nais siyang lamunin ng buo. Sa wakas, naintindihan ni Jing Xiaocheng ang ibig sabihin ng maliit na ahas sa sandaling ito. Wala kang lason. Iniliko niya ang ulo ng ahas at tumango ng 2 beses, pagkatapos ay umuga.
Ano ang ibig sabihin? Sinabi ni Jing Xiaocheng na hindi niya nauunawaan ang ibig sabihin ng ahas. Pero maliwanag naman, mukhang naiintindihan ng ahas ang kanyang sinasabi. Nakatulog ako ng ilang araw. Tanong niya ito nang hindi niya namamalayan. Pero sa susunod na sandali, huminto siya. Naiintindihan ng ahas ang kanyang sinasabi. Marahil ay may kaunting espiritu, pero hindi ibig sabihin na makakapagbigay ang ahas ng anumang sagot. Habang tinitingnan si Jing Xiaocheng na medyo nahihiya, gumuhit si Mu Jiao ng numero 4 gamit ang dulo ng kanyang buntot. Ang taong ito ay talagang kaakit-akit. Ang tiyan ay umuungal sa gutom. Pula na ang kanyang mga tainga, nahihiya siyang magsalita. At nagtanong pa siya ng paligoy-ligoy kung ilang araw siyang nawalan ng malay. Matapos gumuhit, umikot siya at lumabas ng yungib. Naghahanda siyang maghanap ng makakain para sa kanya. Sa kahit anong paraan, ito ay kanyang mga nakatabing pagkain. Si Jing Xiaocheng ay may nakakalito na ekspresyon. Hindi lang siya nagulat na naiintindihan ng ahas ang kanyang sinasabi. Mas nagulat siya na ang isang ahas ay marunong din ng mga numero at mga karakter ng Chino. Sa isang sandali, siya ay medyo naligaw ng isip. Siya ay nailigtas ng ahas na ito, at hindi ito isang hangin. Nang maisip ito, mabilis na umikot ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang makahanap ng ibang ebidensya. Sa loob ng lungga, hindi kalayuan sa mga damo. Isang bunto ng balat ng ahas na nalaglag. Talagang lungga ito ng ahas. Naisip niya na sa labas ay malamig at nagyelo. Ang maliit na ahas na ito ay hindi lang natutulog sa taglamig. At may sugat pa na lumabas, hindi alam kung ano ang gagawin. Sa isang sandali, siya ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Talagang malamig sa labas. Masakit din ang sugat. Wala pa siyang kakayahan. Halos ayaw ni Mu Jiao na maghanap ng pagkain para sa kanyang imbakan. Pero hindi siya kumain, kaya wala siyang masyadong dugo na maiinom. Sa mga nakaraang 2 araw, hindi siya nakakain ng sapat. Kaya't siya ay nagdrag ng kanyang katawan patungo sa puno ng mga ligaw na prutas na kanyang kinakain. Malakas ang pagbagsak ng nyebe. Halos lahat ng hayop ay natutulog sa taglamig. Tumingin sa natutulog na maliit na ardilya. Kinuha niya ang huling ilang ligaw na prutas sa loob ng butas ng puno. Sa daan pabalik, nakahanap siya ng ilang halamang gamot. Narinig ang pamilyar na hiss. Tumingin si Jing Xiaocheng sa butas. Talagang bumalik ang ahas. Siya ay nakabaluktot. Mahirap siyang maglakad paatras. Nakita ni Jing Xiaocheng ang kanyang maliit na buntot na nakabalot sa 2 o 3 ligaw na prutas. At mayroon ding ilang mga halamang gamot. Sa isang sandali, siya ay nakaramdam ng panghihinayang. Ito ay isang nagyelong mundo. Ngunit siya ay nakaramdam mula sa isang maliit na ahas. Ng isang bahagi ng pagkatao. Hindi maiiwasan ang magulo ang isip. At mas makatao pa ay tila alam ng maliit na ahas na hindi siya makagalaw. Ipinulupot ang ligaw na prutas sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay ginamit ang katawan upang pisilin ang mga halamang gamot. At inilagay ito sa kanyang mga sugat. Ang kanyang mga mata ay tumitig. Hindi nakapagtataka kung bakit maraming sugat at matinding amoy ng gamot ang maliit na ahas. Ang dahilan ay narito. Maliit na ahas. Ikaw ang nagligtas sa akin. Tumango ang maliit na ahas. Nakatingin ng sabik kay Jing Xiaocheng. Kiss, kumain ka na. Si Jing Xiaocheng ay kumagat ng isang maliit na prutas sa ilalim ng tingin ni Mu Jiao. Ang kanyang mukha ay agad na nagbago. Ang prutas na ito ay maasim at mapait na may nakakapreskong lamig. Pinipigilan niya ang pagdaloy ng asim sa kanyang bibig. Isa-isa niyang kinakagat ang prutas. Matapos ang 3 prutas, mas naramdaman niyang nagugutom siya. Pinanood siya ni Mu Jiao habang siya ay kumakain. Nagsalita siya ng 2 hiss. Lumabas na naman ang kanyang matutulis na ngipin. Sa sandaling ito, agad na naintindihan ni Jing Xiaocheng. Kailangan mong sumipsip ng dugo. Tumango si Mo. Tumango siya. At hindi na naghintay si Jing Xiaocheng na magsalita. Si Mo ay nakagat na sa kanyang pulso. Uminom siya ng kanyang dugo. Naramdaman niyang mainit ang kanyang buong katawan. Nais na naman niyang matulog. Ang kanyang tingin ay napadpad sa dibdib ni Jing Xiaocheng. Kaya't sa ilalim ng walang emosyon na titig ni Jing Xiaocheng, dahan-dahan siyang gumalaw. Sa huli, umabot siya sa kanyang dibdib at nagikot-ikot. Ang kanyang mga labi ay hindi mapigilang kumilos. Ang maliit na ahas na ito ba ay ginawang kama ang kanyang dibdib. Lumipas ang 2 araw. Ang katawan ni Jing Xiaocheng ay unti-unting bumubuti. Maaari na siyang umupo ng kaunti. Nararamdaman niya, puno ng sugat ang kanyang katawan. Sa bawat galaw, parang pinupunit ang kanyang puso sa sakit. Pero kumpara sa dati, parang mas mabilis ang paggaling ng kanyang mga sugat. Nang siya ay nagtanong ng ganito, sa susunod na sandali, siya ay nahinto ng isang maingay na tunog. Nakita niyang may isang maliit na ahas na dragging ng isang ligaw na manok. Pero wala siyang anumang dala ngayon. Paano niya haharapin ang ligaw na manok na ito? Talagang isang problema ito. Wala man lang tubig. Palagi siyang binibigyan ng maliit na ahas ng tubig mula sa nyebe na nakabalot sa dahon. Sabi niya na may panghihinayang. Hindi ko kayang kumain ng bagay na ito.
Pero maaari kang kumain. Alam niya iyon. Ang ahas ay kayang lunukin ang biktima. Pero ang manok gubat na ito, parang medyo malaki. Nakatuon ang kanyang tingin sa maliit na katawan ng ahas. Kaya't ang tao at ahas ay nakatingin lamang sa ligaw na manok. Sige na nga, kakainin ko na lang ang mga ligaw na prutas. Umiling si Jing Xiaocheng at nagsabi, huwag naman, kumain ka na. Ito ay ang biktima na mahirap kong pinanatili sa loob ng 2 araw. Itinulak ni Mujiao ang ligaw na manok papunta kay Jing Xiaocheng. Walang magawa si Jing Xiaocheng habang nakatingin sa maliit na ahas. Nakakagalaw na siya ngayon. Nag-aalangan siyang naguunat ng isang kamay at dahan-dahang inilapag ito sa tuktok ng ulo ng ahas. Tumingin si Mujiao. Pakiramdam niya ang taong ito ay talagang nag-aaklas. Siya ay isang ulo ng ahas. Paano niya maaring basta-basta lang pahintulutan ang ibang tao na hawakan siya? Pero ang taong ito ay ang kanyang reserbang pagkain. Kumilos ang ulo ni Mujiao. Dahan-dahang kumiskis ito sa kanyang palad. Sana ay may kutsilyo. Ito ay hilaw, hindi pwedeng kainin. Kutsilyo at espada. Pumikit-pikit si Mujiao. Alam niya kung saan may espada. Pero hindi siya sigurado kung ang taong ito ay gagamit ng espada laban sa kanya. Nakakita na siya ng maraming tao na walang utang na loob. Kapag may armas na nagiging ibang tao, nailigtas niya siya, at sinipsip pa ang kanyang dugo. Baka isipin niyang siya ay isang halimaw. Sa oras na yon, papatayin niya ang sarili. Dahan-dahang umakyat si Mujiao sa kanyang dibdib. Ang pagkatao ay hindi niya kayang ipagsapalaran. Sa nakaraang buhay, dahil sa sobrang pagtitiwala sa isang tao. Sa huli, sa kanyang mahalagang sandali ng paglipat sa dragon, siya ay inatake ng taong iyon kasama ang maraming mga cultivator. Sa buhay na ito, hindi siya nagplano na makipag-ugnayan sa mga tao. Kung hindi dahil sa dugo ng taong ito na kapakipakinabang sa kanya, maaaring siya ay naging isang bunton ng mga buto na. Nakatingin sa unti-unting kumikilos na si Jing Xiaocheng. Balak ni Mujiao na ipaubaya na sa kanya ang paghahanap ng pagkain. Siya ang responsable sa pagturo at pag-inom ng dugo. Napaka-perpekto. Kaya sa niebe, ang mga yapak ng isang tao at isang ahas ay paikot-ikot na umalis. Kinabukasan, si Jing Xiaocheng ay umalis pa rin. Ngunit ngayon, hindi sumunod si Mujiao. Alam niya na ang taong ito ay aalis din balang araw. Sa oras na yon, wala na siyang dugo na maiinom. Kailangan pa rin niyang mag-aral ng fasting. Kung hindi, maaaring siya ay mamatay sa gutom. Nang bumalik si Jing Xiaocheng sa gabi, siya ay may dalang dugo. Si Mujiao ay nagmamasid kay Jing Xiaocheng nang may pag-iingat. Sa sandaling ito, siya ay nakapikit ang labi at puno ng dugo. Basta't tumingin siya ng walang pakialam. Ngunit nagpasiklab ito ng kanyang buong galit. Siya ay nagpakita ng mga pangil. Siya ay may hawak na espada sa kanyang kamay. Unti-unti siyang lumapit sa kanya. Parang Diyos ng pagpatay. Talaga, kapag siya ay may espada, nakakalimutan na niya ang utang na loob. Si Mujiao ay nagtaas ng kanyang mga mata. Ang atmosfera ay biglang naging mabigat. Kalabog. Ang espada sa kamay ni Cheng. Ang kanyang mga hakbang ay may kaunting pagkatalisod habang lumalapit kay Mujiao. Ang boses niya ay mababa at malambot. Maliit na ahas. Natatakot ka ba? Paano? Anong nangyayari? Si Mujiao ay patuloy na nagmamasid. Si Jing Xiaocheng ay may hawak na isang inihandang ligaw na manok. Ang isa pang kamay ay gustong humaplos kay Xiao Hei. Ngunit ang ulo ng ahas ay nakaiwas. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng dugo at mumiti ng mapait. Ang dugong ito ay talagang medyo marumi. Pagkatapos sabihin yon, ibinaba niya ang ligaw na manok at humarap palabas. Ano ang nangyari sa kanya? Ang puso ni Mujiao ay patuloy na nag-aalala. Lumipas ang mga 15 minuto. Si Jing Xiaocheng ay bumalik muli. Hawak niya sa kamay ang tuyong panggatong. Pagkatapos ay sanay siyang magapoy. At inilagay ang ligaw na manok sa itaas upang i-grill. Sa puntong ito, doon niya lamang inabot ang kanyang malinis na mga kamay. At pagkatapos ay hinaplos ang ulo ni Mujiao. Si Mujiao ay may nakakalitong ekspresyon. Isang ngiti ang lumitaw sa mga mata ni Jing Xiaocheng. Kumain ka na ba ng lutong pagkain? Bigla niyang naisip na ang ahas na ito ay nasa bundok. At siya ay isang ahas lamang. Malamang ay hindi niya alam kung ano ang lutong pagkain. Kahit na walang asin. Ngunit ang inihaw na karne ng ligaw na manok ay amoy na masarap. Si Mujiao ay kumindat. Dati, kumain siya ng ilang lutong pagkain kasama ang taong iyon. Ngunit sobrang pangit ng lasa. Matapos kumain ng ilang beses, ayaw na niyang kumain. Pero ngayon, siya ay nagugutom ng 9 na beses sa loob ng 3 araw. Ang pinakamahalaga ay mapuno ang tiyan. Tinitigan niya ang karne ng may pagnanasa. Ngunit sa loob ni Jing Xiaocheng, mayroong pakiramdam ng ginhawa. Sa gitna ng mga ligaw na bundok at kagubatan, hindi siya namatay, at nailigtas pa siya ng isang ahas. Ngunit hindi matagal na nakaraan. Natagpuan niya sa labas ang mga taong naghahanap sa kanya. Kasama sa mga taong iyon ang kanyang mga dating kasamahan. Ngunit hindi niya inisip na ngayon ay magiging kalaban siya.
Makikita na minsan, mas mabuti pa ang mga hayop kaysa sa tao. Nakaramdam ng biglaang pagbabago sa hininga ni Jing Xiaocheng. Lumiko si Mujiao at tumingin sa kanya. Kailangan pang maghintay bago makakain. Hindi pa ito luto. Ang mga sugat ni Jing Xiaocheng ay muling pumutok dahil sa paglabas niya noong araw na yon. Kaya si Mu Jingchen ay nagpapahinga sa loob ng yungib. Nakainom na siya ng sapat na dugo at lumabas upang maghanap ng biktima. Pagsapit ng hapon, siya ay bumalik na may dalang mga ligaw na manok at kuneho. Ngunit hindi siya malayo sa pasukan ng yungib. Narinig niya ang malalakas na tunog ng laban. May isa na namang dumating. Inilapag ni Mujiao ang kanyang nahuling biktima sa isang lugar. Pagkatapos ay mabilis siyang pumunta roon. Dati, ang kanyang mga suplay ng pagkain ay siya mismo ang lumabas. At muling nakaranas ng isang malupit na laban. Tinatayang mga tao rin na naghahanap sa kanya. Nang siya ay lumapit, hawak ng kanyang suplay ng pagkain ang espada habang siya ay natatalisod. Siya ay puno ng dugo. Sa sandaling ito, siya ay malamig at nakakatakot. Kahit na nag-iisa siya sa harap ng maraming umaatake, nanatili pa rin siyang matatag tulad ng isang pain. Walang kahit anong takot. Sa mga sandaling iyon, may isang tao na may espada na mabilis na sumugod. Itinapat ni Jing Xiaocheng ang espada sa alak. Nagbanggaan ang espada at nagkalat ang mga spark. Hindi na nakayanan ni Jing Xiaocheng at umatras. Nagiwan ng mahabang bakas ng dugo sa niebe. Sa mga sandaling iyon, sabay-sabay na kumilos ang ilang tao. Ang mga mahabang espada ay may malamig na presensya na sabay-sabay na lumapit. Mag-ingat! Sinamantala ni Mujiao ang pagkakataon. Ang katawan ng ahas ay mabilis na umikot at nagpakita ng mga pangil. Sa isang iglap, ang taong iyon ay naging matigas na parang estatwa. Dumugo ang kanyang mga butas at nahulog sa lupa. Dito lang nalaman ni Jing Xiaocheng na ang maliit na ahas na ito ay hindi lamang may lason. At ito ay labis na nakamamatay. Ngunit bakit hindi ito umatake sa kanya noon? Sa halip, iniligtas pa siya nito. Ang pag-iisip na ito ay lumipas lamang sa kanyang isipan sa isang sandali. Nakita niyang may isang tao na may espada na sinaksak ang ahas. Kumang mga pupil ni Jing Xiaocheng, agad siyang humawak sa espada. Ang kanyang dugo ay may espesyal na amoy. Unti-unting tumutulo ito sa kanyang katawan. Siya ay naguluhan sa isang sandali. Pumasok ang espada sa laman. Si Mujiao ay nagbalik sa kanyang katinuan at lumipad palayo. Ang taong iyon ay sumugod mula sa likod ni Jing Xiaocheng. Ang mahabang espada ay nagiwan ng mahahabang marka sa likod ni Jing Xiaocheng. Kailangan lamang niyang itulak pa ng kaunti. Wala nang buhay na maiiwan si Jing Xiaocheng. Ngunit hindi niya inaasahan na ang itim na ahas ay nakabalot na sa kanyang leg. Pumasok ang nakamamatay na lason sa kanyang katawan. Wala nang posibilidad na mabuhay. Siya ay nanginginig at pinakawalan ang hawak sa espada. Si Jing Xiaocheng ay hindi na makapagpatuloy. Nakaluhod siya sa isang tuhod. Ang dugo ay umaagos mula sa kanyang bibig na parang bukal. Umalis. Sinasalita niya ang kanyang mga labi kay Mujiao. Sobrang dami ng tao. Alam niyang wala ng daan para makaligtas sa oras na ito. Kamahalan ang prinsipe. Ngayon ang iyong araw ng kamatayan. Ang mga taong iyon ay may mga nakakatakot na tinig. Paano siya makakalakad? Alam ni Mujiao, kung hindi dahil sa kanya, mahirap matukoy ang panalo o talo sa laban na ito. Sa oras na ito, hindi siya makakalakad ng mag-isa. Ang malamig na mga mata ni Jing Xiaocheng ay bahagyang nagulat. Sinisikap niyang hilahin ang kanyang labi upang magsalita. Ngunit ang dugo sa kanyang katawan ay mabilis na umaagos. Kahit na iniisip niya na ang ganitong dami ng dugo ay sayang. Mas mabuti pang hayaang sumipsip ang maliit na ahas. Tumawag si Mujiao ng 2 beses. Nagmamasid siya sa mga kaaway na handang kumilos. Ang mga taong ito, nasaktan siya, nagaksaya ng kanyang lakas at walang katapusang oras. Ang mga suplay na naisalba sa oras. Tahimik na ginagalaw ni Mujiao ang natitirang kaunti. Ang kanyang lakas upang pagalingin si Jing Xiaocheng. Tumigil ang pagdurugo sa kanyang likod. Nagulat si Jing Xiaocheng at tumingin kay Mujiao. Sumama ka sa akin. Agad na naintindihan ni Jing Xiaocheng ang ibig sabihin ni Mujiao. Kumilos siya ng kaunti. Makakalakad na. Hindi niya inalis ang espada sa kanyang katawan. Nang umalis si Mujiao, siya ay biglang tumayo. At tumakas siya. Habulin. Huwag na huwag siyang papayagang makatakas. Ilang liko-liko. Hindi na malayo ang layo ng kanyang takbo. Sa wakas, pumasok si Mujiao sa isang yungib. Sumunod si Jing Xiaocheng at pumasok. Ang mga tao ay sumunod sa kanya. Sa susunod na sandali, isang malawak na tunog ng naharayaga ang umabot. Ang mga makukulay na ahas ay nakatingin sa kanila. Ito ang lungga ng mga ahas. May isang sumigaw. Kasunod nito, narinig ang mga sigaw ng sakit. Natatakot ang mga ahas sa mga tao. Lalo na't ang mga tao ay pumasok sa pugad ng mga ahas. Ang mga na-offend na ahas ay labis na agresibo. Sa labas, sunod-sunod ang mga sigaw. Sa loob ng hindi higit sa 15 minuto, wala ng tao. Dinala ni Mujiao si Jing Xiaocheng sa yungib.
Ang grupo ng mga ahas ay otomatikong nagbigay ng daan. Dahil sa dugo at igiit ng pagkamatay ni Jing Xiaocheng, gusto ng mga ahas na umatake kay Jing Xiaocheng, pero hindi pa sila kumikilos. Ngunit natakot sila kay Mu Jiao at umatras. Si Mu Jiao ay naging pinuno ng mga ahas mula pagkasilang dahil sa kanyang nakamamatay na lason. Nang maglaon dahil sa kanyang kakayahang mag-aral ng sining, siya ay may dalang amoy ng mga ahas. Kaya siya ay naging karapat-dapat na pinuno ng mga ahas. Pero kadalasang nag-iisa siya sa isang lungga upang mag-aral. Wala siyang oras para alagaan ang mga ahas na ito. Ngayon, sa ilalim ng panganib, naisip niya, natatakot ang mga tao sa mga ahas. Lalo na sa mga lungga ng ahas na may maraming ahas. Kaya dinala niya si Jing Xiaocheng dito. Pero nakalimutan niyang si Jing Xiaocheng ay isa ring tao. Huwag kang matakot. Hindi ka nila sasaktan. Nakita ni Jing Xiaocheng ang pag-aalala sa mga mata na yon. Isang banayad na ngiti ang lumitaw sa kanyang maputlang mukha. Wala akong masama. Titignan ko kung nasaktan ka. Mabuti na lang at wala siyang kahit na maliit na sugat sa kanyang katawan. Siya ay nakahinga ng maluwag. Ito ay nakasandal sa pader. Naglabas ng kamay upang bumunot ng espada. Ngunit nakakapanghinawakan ang mga ahas. Siya ay may hawak na 7 pulgada ng Trimeresurus tegnigeri. Walang emosyon na itinapon ito. Ang maliit na Trimeresurus tegnigeri ay humis ng 2 beses. Masarap ang dugo ng taong ito. Si Egio ay nagmukhang masama nang marinig ito. Tinatakam ang aking reserba ng pagkain. Naghintay ng kaunti. Si Eo ay lumabas upang tingnan ang sitwasyon. Wala ni isa sa mga tao ang nakatakas, lahat sila ay namatay. His! Bumalik tayo. Si Egio ay tumingin kay Anrik Xiozien at tumawag ng ilang beses. Hindi angkop ang yungib ng ahas para sa pagpapagaling. Kaya't siya ay nagpasya na bumalik sa kanyang yungib. Tumawag si Egio ng ilang beses. Ang grupo ng mga ahas ay kusang nagbukas ng daan. Si Anrik Xiozien ay tahimik na huminga ng malalim. Nakalakad lamang ng ilang hakbang. Parang napunit ang sugat sa likod, sobrang sakit. Siya ay pawisan mula sa takot. Ang kanyang mga hakbang ay sandaling huminto. Napansin ni Egio. Ngunit hindi siya naghintay na kumilos siya. Itinaas muli ni Anrik Xiozien ang kanyang mga hakbang at nagpatuloy sa paglakad. Sa buong daan, si Egio ay naglalakad at humihinto. Nagipon siya ng maraming halamang gamot na magagamit. Mas lumalim ang mga mata ni Anrik Xiozien. Ang mga mata ay nagbukas. Ang mga butas ng lambat ay lumitaw. Hanggang ngayon, hindi pa niya alam kung ano ang mga pagkakaiba ng maliit na ahas. Nakakaintindi ng tao, si Egio ay tumingin kay Anrik Xiozien at tumawag ng ilang beses. Nakakaintindi ng mga halamang gamot. Marunong magsulat ng mga numero. May kakayahang magutos ng maraming ahas. Ito ay hindi na maipapaliwanag ng karaniwang ahas na may katalinuhan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga mata. Kahit ano paman ang nilalang ng maliit na ahas. Alam lamang niya na ang maliit na ahas na ito ay may nakamamatay na lason. Ngunit hindi ito kailanman gumamit ng lason laban sa kanya. Pati na rin siyang nailigtas nito. Nakakatuwang pagmasdan ang kanyang pagiging maamo at sunod-sunuran. Sa oras na yon, maaari rin siyang dalhin pabalik upang alagaan. Basta't gusto ng maliit na ahas na uminom ng kanyang dugo. Hindi pa alam ni Egio na si Anrik Xiozien ay inaalagaan na siya. Naisip na ang kanyang magiging tahanan at buhay sa hinaharap. Ang kanyang reserba ng pagkain ay handang gawing alaga siya. Agad silang nakarating sa yungib. Doon ay may mga bakas ng laban. Si Egio ay umiikot ang katawan. Agad na may mga bakas ng pagkain sa paligid. Agad na ang lugar na iyon ay nagiwan lamang ng mga bakas ng pag-crawl. Siya ay nagwawasak ng mga bakas. Sa mga mata ni Anrik Xiozien ay may lumitaw na malalim na ngiti. Pumasok sa butas ng yungib. Umupo si Anrik Xiozien at nagsabi, "Mamaya, pwede bang tulungan ako ng maliit na ahas na maglagay ng gamot?" Nang siya ay dumaan, kumuha siya ng ilang gamot para sa sugat mula sa mga taong nakasuot ng itim. Nakinig si Egio at bahagyang umikot ang katawan ng ahas. Kailangan na naman siyang bigyan ng gamot. Sige na, siya ay may ganitong malubhang sugat. Isang malaking dahilan ay para iligtas ang sarili. Maglagay na lang ng gamot. Bahagyang tumango ang ulo ng ahas. Lumiko upang gamitin ang buntot para balutin ang gamot. Ngunit sa sandaling iyon, isang maliit na porselana na bote ng buto ang inabot. Sa sandaling nakita ang galaw ni Mo Jiao gamit ito. Agad na naintindihan ni Anrik Xiozien ang nais niyang gawin. Sa isang iglap, siya ay nahulog sa pag-iisip. Ang tangatangang ahas na ito. Hindi ba niya alam na kung walang gamot sa sugat? Maaari rin siyang gumamit ng bato para makuha ang katas. Maaari bang ipagawa sa kanya na ilagay ito? Bakit kailangan pa niyang gamitin ang katawan niya? Ngunit nang makita ito, siya ay nakaramdam ng init sa puso. Alam ng maliit na ahas na ang ganitong paraan ay makakasakit sa kanya. Ngunit ginawa pa rin niya ito. Tumingin sa gamot para sa sugat. Pumikit-pikit ang maliit na mata ni Egio. Tumingin kay Anrik Xiozien. Bakit hindi mo sinabi na may gamot ka?
Tumingin sa nag-aakusa na mata ng maliit na ahas. Hindi maiiwasan ni Enrique Siosien na makaramdam ng pagdududa. Umubo siya ng bahagya at nagsabi, pagkatapos ibuhos ang gamot, gamitin ang mga halamang gamot. Mas maganda ang epekto. Tumingin si Egeo sa kanya na may pagdududa. Palagi niyang nararamdaman na siya ay pinagtatawanan sa kanyang mga aksyon. Binuksan ni Enrique Siosien ang kanyang damit. Ang mga peklat sa kanyang likod ay nakakatakot pagmasdan. Nagsalita si Egeo ng isang pahayag tungkol sa hirap ng buhay royal. Ginamit niya ang kanyang buntot ng ahas upang balutin ang bote ng gamot. Nahihirapan siyang tingnan ang espada na halos sa kanyang dibdib. Paano ito maaalis? Habang iniisip ito, nakita na nag-activate si Enrique Siosien ng kanyang buong lakas. Ang espada ay naitapon palabas. Diretso itong tumusok sa pader ng butas. Nagulat si Egeo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang banta mula sa presensya. Dito niya naisip na kaya pala niyang pumatay kahit walang espada. Humihingal si Enrique Siosien. Natakot ka ba? Alam niya na takot ang maliit na ahas sa mga kutsilyo at espada. Napansin niya iyon noong araw na iyon. Pero ngayon, wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin ito. Kung hindi, tiyak na mamamatay siya. Ginamit niya ang kanyang huling lakas. Wala na siyang lakas sa buong katawan. Dahan-dahan siyang humiga sa dayami. May ngiti sa kanyang mukha na nakakapagpakalma. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Tahimik na lumingon si Egeo sa kanyang likod. Muli nang umagos ang dugo mula doon. Kung ganito ang mangyayari, maaaring matagal na siyang walang maiinom na dugo. Ngunit sa oras na ito, nasa harap na ng ulo ni Egeo ang kamay ni Enrique Siosien. Uminom ka. Isang beses ka lang uminom ngayon. Dapat ay nagugutom ka na. Biglang nakaramdam ng sakit si Egeo. Napakaibang pakiramdam. Wala siyang ganitong pakiramdam dati. Humihis ngunit hindi uminom. Malapit ka nang mawala ng dugo. Tumawag siya ng 2 beses, lumingon, at umakyat sa kanyang likod na may dalang gamot. Nagulat si Enrique Siosien. Para bang naintindihan niya ang ibig sabihin ng tinig ng maliit na ahas. Ibuhos ni Egeo ang gamot sa bagong sugat. Sa sandaling iyon, nararamdaman ni Egeo na nanginginig ang katawan ni Enrique Siosien. Ang kanyang kamay ay biglang naging kamao. Ang mga kalamnan sa buong katawan ay namutawi. Dumadaloy ang malamig na pawis. Tumigil ang kilos ni Egeo. Narinig lamang si Enrique Siosien na nahihirapan na nagsabi, magpatuloy. Hindi alam kung ano ang iniisip. Bahagyang kumilos ang ulo ni Egeo. Isang purong puting aura ang lumalabas mula sa kanyang katawan. Dahan-dahang nagtipon sa sugat ni Enrique Siosien. Tumingin sa espiritu ng hangin. At mabilis na huminto ang pagdurugo at gumaling ang maraming sugat. Nararamdaman ang unti-unting pagkapagod ng katawan. Naglabas si Egeo ng kanyang dila ng ahas. Wala nang masyadong espiritu si Egeo. Paano ito nagamit muli sa kanya? Ngunit tila hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa. At sa eksaktong sandaling iyon, lumingon si Enrique Siosien. Malalim na nakabaon ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Dahan-dahang ibinaba ang kanyang mga mata. Kaya pala ito ang lihim ng kanyang mabilis na paggaling. Gagamitin ba ito para kainin? Tinanong ni Enrique Siosien habang hawak ang karne. Ang kanyang sugat ay mabilis na gumaling. Ngunit ang maliit na ahas ay nagbigay sa kanya ng paggamot. Kamakailan ay madali siyang napapagod at natutulog. Kaya't nang siya ay medyo gumaling, nagsimula siyang maghihaw ng karne para sa kanya at sa maliit na ahas. Tumingin si Egeo sa karne ni Enrique Siosien. Nakakain na siya ng marami. Ngunit gusto pa rin niyang kumain. Ano ang dapat gawin? Pumikit-pikit siya ng kanyang maliliit na mata. Ipinagpag ng itim na ulo ng ahas. Hindi na siya kakain. Nakakain na siya ng kalahating manok. Kung kakain pa siya ng reserbang pagkain, wala nang matitira. Kaya't nagpasya siyang sa susunod ay kailangan niyang maghintay ng mas matagal. Upang makapagdala ng mas maraming biktima pabalik. Ilang araw na silang magkasama. Alam ni Enrique Siosien kung gaano kalaki ang kinakain ng maliit na ahas. Noong nakaraan, nagdala siya ng 2 biktima. Sa resulta, ang kanyang maliit na katawan ng ahas ay nakakain ng halos 1 buong biktima. Hindi rin alam kung paano niya ito nakakain. Kumain pa ng kaunti. Hindi ko ito mauubos. Umiling si Egeo. Hindi siya nabusog at may dugo pang maiinom. Hindi siya mabusog kaya wala na siyang natira. Nakita ang karne na inabot ni Jing Xiaocheng sa kanya. Matigas niyang sinabi na siya ay busog na. Inabot ni Jing Xiaocheng ang kanyang pulso sa bibig ng maliit na ahas. Panahon na para uminom ng dugo. Sapat na. Mabilis din akong makabawi ngayon. Hindi gaanong marami ang dugo na sinipsip ng maliit na ahas. At siya ay likas na malakas. Kaya 3 beses sa isang araw siyang sinipsip ng dugo. Kaya niya pa ring magbigay. Ang mapayapang pamumuhay ng isang tao at isang ahas ay nagpatuloy sa loob ng kalahating buwan. Nang ganap nang gumaling ang sugat ni Jing Xiaocheng, alam niyang panahon na para kumilos siya. Maliit na ahas. Ako pa rin ang lalabas ngayon. Halos lahat ng mga taong naghanap sa kanya ay patay na. Kaya't ang mga susunod na ipadadala ay tiyak na mas malakas sa lahat ng aspeto.
Ang maliit na ahas ay mas ligtas na manatili. Bagaman ang paglalakbay ni Jing Xiaocheng ay para lamang magmasid, hindi rin ito makapagbibigay ng ganap na seguridad. Mas marami pang sumipsip. Maaaring umuwi akong huli ngayon. Nakatingin si Egyo kay Jing Xiaocheng habang nakayuko ang ulo. Ano ang ibig sabihin ng reserba ng pagkain? Siya ay handang umalis. Hindi nakita ang pagkilos ni Egyo. Inisip ni Enrik Xiaoxian na busog na siya at ayaw nang uminom. Sige na nga. Kaya't babalik ako ng mas maaga. Pagkatapos sabihin yon, hinaplos niya ang ulo ni Egyo. Ipinatong ang espada at naglakad ng mabilis. Sa kabila ng lahat, hindi siya mapakali. Si Egyo ay tahimik na sumunod. Napakalamig ng panahon. Ngunit si Enrik Xiaoxian ay naglakad ng napakatatag. Si Egyo ay tumingin sa itim na anino at nanahimik ng ilang sandali. Ang mga daan sa paligid na ito, maliwanag na hindi ito daan patungo sa pangangaso. Alam niya na mula dito ay diretsyo lang ang lakad. Ito ay daan pababa ng bundok, kaya't nahirapan siyang magpagaling muli. At ang reserba ng pagkain ay mula sa pangangaso at pagpapakain. Ngayon na maayos na ang katawan, kailangan nang umalis. Kung hindi, mas mabuting patay na lang. Lumakad ng higit sa kalahating oras. Nakita ni Enrik Xiaoxian ang isang taga-bukirin. Siya ay nagpuputol ng kahoy. Pagkatapos ay lumapit siya upang makipag-usap. Si Egyo ay pumikit ng kanyang mga mata. Nakita ang mga taga-baryo na may dalang palakol na parang may gagawin. Biglang nagpakita si Egyo na may nakabukas na mga pangil. Ahas. Natakot ang mga taga-baryo at nagingay. Nagulat si Enrik Xiaoxian at lumingon. Sakto niyang nahuli ang tumalon na makamandag na ahas. Talagang si Egyo yon. Kumislap ang kanyang mga mata sa tuwa. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Nag-aalala ka ba sa akin? Kaya sumama ka sa akin. Siguradong nag-aalala ako sa'yo. Hindi ka pa nakakakuha ng maraming dugo at aalis ka na. Lene, walang pusong tao. Ang mga taga-baryo sa tabi ay natatakot at pawisan. Malakas matipuno. Ang ahas na ito ay makamandag. Hinaplos ni Enrik Xiaoxian ang ulo ni Egyo. Pasensya na. Ito ang aking alaga. Natakot ka ba? Grabe. Naglakas loob ka pang magsalita. Ako, ang maringal na ninuno ng ahas, paanong magiging alagang hayop mo, isang tao lamang? Talagang insulto iyon sa akin. Nagalit si Egyo at ipinakita ang kanyang mga pangil. At matinding kumagat sa pulso ni Enrik Xiaoxian. Ang mga tao sa nayon ay natatakot at nag-aalala. Ito ang bundok ng Yuexi. Sa paanan ng bundok ay ang nayon ng Yu. Sa tabi ng bundok, kung hindi ka nagrereklamo, maaari kang sumama sa akin pababa. Ngunit kung kailangan mong bumili ng mga bagay, kailangan mong dumaan sa nayon ng Yu, upang makarating sa bayan ng Xiang. Nagngangalit si Egyo. Mas lumalim ang kanyang matutulis na pangil. Talagang handa na ang reserba ng pagkain na umalis. Tumingin si Enrik Xiaoxian kay Egyo. Ang kanyang tingin ay bumagsak muli sa mga tao sa nayon. Salamat. Ngunit nagamit na. Ako na lang ang pupunta. Nagpaalam siya sa mga tao sa nayon. Si Enrik Xiaoxian ay naglakad pababa ng bundok kasama si Egyo. Tumigil na si Egyo sa pagsipsip ng dugo. Ang kanyang ulo ng ahas ay bahagyang umikot at tumingin sa mga tao sa nayon. Palagi siyang nakakaramdam na may mali. Lalo na nang makita ng mga tao sa nayon ang mukha ni Enrik Xiaoxian. Ang sitwasyon ay hindi tama at kailangan pang bumaba. Nakita ni Enrik Xiaoxian si Egyo na tumatawag habang nakatingin sa mga tao sa nayon. Mas lumalim ang kanyang mga mata. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi. Nakita mo rin, hindi ba? Tumango si Egyo. Huwag mag-alala. Ngayon, bumaba lang ako para suriin ang sitwasyon. Kung hindi ito tama, babalik kami. Sino ang nag-aalala sa'yo? Tumawag si Egyo ng 2 beses na may pag-aalipusta. Tungkol sa tao na ito na itinuturing siyang alaga. Lagi niyang naaalala yon. Mabilis na bumaba ang isang tao at isang ahas. Naguguluhan si Egyo sa kanyang isipan. Ang reserbang pagkain na ito ay dinala rin siya pababa. Baka gusto pa niyang dalhin siya pabalik. Sa paanan ng bundok ay talagang may Jason. Ang mga tao ay biglang naglakad ng mabilis. Ang bumababa na si Enrik Xiaoxian ay huminto. Kahit na siya ay nakadamit ng simple. Ngunit ang kanyang presensya, palaging nakakabighani sa mga tao sa nayon. Dumating na ang tao, mabilis tayong umalis. Nakatitig si Egyo kay Enrik Xiaoxian habang hawak ang isang sombrero. Pero hindi siya umalis. Naghahanap pa sa bulsa ng kung anong bagay. Hanggang sa marinig ang mga hakbang sa pintuan. Doon lang siya humawak kay Egyo at mabilis na lumabas ng bakuran. Ano ang hinahanap mo kanina? Si Egyo ay labis na nagtataka kung tapos na siya sa kanyang ginagawa. Ano naman ang ginagawa niya ngayon? Parang naintindihan ni Enrik Xiaoxian ang tanong ni Egyo. Kumuha ng bagay ng iba. Ang hindi pagtatanong at pagkuha ay itinuturing na pagnanakaw. Ang pamilyang ito ay mahirap. Kailangan ko na namang magtakip. Kaya't kinuha ko ang kanyang sombrero. Wala akong ibang magawa kundi ito.
dapat pa ring magbayad sa kalakalan. Kaya't ang hinahanap mo kanina ay pera. Tumango si Andixioian. Sayang, wala akong kahit anong pera ngayon. Kaya't ang transaksyong ito ng sombrero ay para sa pagbabalik sa hinaharap. Ah, ganun pala. Naiintindihan ko na. Hindi na rin nagaksaya ng oras si Andixioian. Pagkatapos, dinala niya si Egio na maingat ang mga hakbang. Sa isang iglap, nakalabas na sila sa pok ng pamilya Yu. Ano itong uri ng sining ng pakikipaglaban? Lumilipad na napakamahina. Bagamat ito ay malayo sa kanyang nakaraang buhay na paglipad sa mga ulap. Pero sa mundong ito ay itinuturing na mabuti. Sa susunod na bahagi ng paglalakbay, medyo maayos naman. Ngunit may kaunting abala sa pagpasok sa lungsod. Dahil sa pintuan ng lungsod, kinakailangan ng bawat tao na ipakita ang kanilang mukha. Alam ni na Jing Xiaocheng at Mujiao ang layunin ng mga taong ito sa pagsusuri. Siya na nga iyon. Muling tumingin si Mujiao sa kanyang sombrero. Ngayon, hindi maganda ang sitwasyon. Kapag inalis ang bagay na ito, magiging magulo. Nauunawaan din ni Jing Xiaocheng ang pag-aalala ni Mujiao. Nakayuko siya at hinigpitan ang sombrero. Mukhang kailangan nating umuwi ng maaga ngayon. Sa kabila ng lahat, hindi pa siya dapat magbihis. Hindi siya makapasok kahit sa pintuan ng lungsod. Maghihintay na lamang na handa na siya bago pumasok sa lungsod. Sandali. Habang pinapanood si Jing Xiaocheng na lumingon, nagpakita si Mujiao ng kanyang mga ngipin. Bakit ang pag-aalaga ng kanyang reserba ng pagkain ay ganito kahirap? Sa ilalim ng naguguluhang mga mata ni Jing Xiaocheng, Redirdu, gumamit siya ng kaunting espiritu ng pagsasanay. Itinatago ang tunay na anyo ni Jing Xiaocheng. Ngayon ay maaari nang pumasok. Hindi nauunawaan ni Jing Xiaocheng ang tinig ni Mujiao. Ngunit hindi ito hadlang sa kanyang pagunawa. Bigla niyang inilagay ang kamay sa 7 pulgada ni Mujiao. Anong balak mo sa reserba ng pagkain? Agad na naginat si Mujiao. Mabilis at matalim na kumagat sa likod ni Jing Xiaocheng. Hindi nagbago ang mukha ni Jing Xiaocheng. Nakatingin siya sa malaking itim na ahas. Ahas. Agad na sumigaw ang mga tao sa paligid. Bigla ang inalis ni Jing Xiaocheng ang daliri sa 7 pulgada. Pinalitan ito ng kamay na dahan-dahang hinahaplos ang ulo ni Mujiao. Ngunit ang kanyang tingin ay napadpad sa mga gwardyang lumapit sa tunog. Anong nangyayari? Ang gwardiya ay nakasuot ng buong baluti. Lumapit siya ng may otoridad. Nakatuon ang tingin kay Jing Xiaocheng. May ahas ang Ginoo. Ito ay makamandag na ahas. Ang mga tao ay nag-uusap ng sabay-sabay. Ginoo, ito ay aking alaga. Hindi ito basta-basta kumagat sa tao. Ang kanyang mahahabang daliri na parang kawayan ay nakapatong sa ulo ng ahas na si Egio. Si Egio ay umungol ng 2 beses na parang nagagalit. Sige na nga, hindi na lang ito kakagat sa maliit na gwardya. Dahan-dahan siyang yumuko at kumagat sa daliri ni Jing Xiaocheng. Kasabay na kumuha ng kaunting dugo. Nakita ng gwardya na unti-unting nawawala ang pagiging agresibo ni Egio. Sa wakas, naniwala siya sa sinabi ni Jing Xiaocheng. Ang ahas na ito ay kanyang alaga. Pero siya ay handang umalis. Ngunit bigla siyang huminto at lumingon. Walang ulan ngayon. Ang sikat ng araw sa taglamig ay mainit ngunit hindi matindi. Bakit ka may suot na sombrero? Itaas mo ang iyong ulo. Alam ni Jing Xiaocheng na mahirap iwasan ang sitwasyon sa ilalim. Pero bahagyang nakababa ang kanyang talukap ng mata. Sakto lang na nakatagpo ng nakataas na ulo ng ahas. Nakakita siya ng kaunting kapanatagan sa mga mata ni Egio. Tinatawag na hindi natatakot. Naramdaman ni Andixioian na siya'y nalilito. Ngunit bigla niyang naisip ang puting liwanag sa katawan ni En. Siya rin ay nagtataka kung ano ang dahilan ng kilos ng maliit na ahas. Dahan-dahan niyang itinaas ito. May mga bagay na hindi alam ng tao. May sakit ang balat sa aking mukha. Iwasan ang direktang sikat ng araw. Kaya't ito ay kinakailangan. Nagulat ang mga gwardiya nang makita ang mukha na yon. Agad silang umatras at inilipat ang kanilang tingin. Totoong ganito nga. Kaya't isuot na lang ang sombrero. Kung hindi, magiging kasalanan mo ang makagambala sa iba. Huminto ang daliri ni Jing Xiaocheng. Walang pagbabago sa mukha niyang sinabi. Salamat sa iyong pangunawa. Nang matapos siyang magsalita, hinilan niya ang brim ng sombrero. Ang lakas na nakatipon sa kanyang kamay ay dahan-dahang naubos. Ngunit siya ay talagang medyo nagtataka. Kung ano ang hitsura ng kanyang mukha sa sandaling ito. Nakita ang ekspresyon ng kasiyahan sa mga mata ni Egio. Ngunit siya ay nagtipid ng tingin at mumiti ng bahagya. Ano ang ginawa ng maliit na ahas sa aking mukha? Hindi ko sasabihin sa'yo. Tumawag si Egio ng masiglang 2 beses. Ang kanyang maliliit na mata ay walang tigil na umiikot. Umiikot sa masiglang pamilihan. Ang batang nagbebenta ng asukal na prutas ay tumingin kay Andixioian at nagsabi, 2 barya bawat piraso. Gusto mo bang bumili? Ang katawan ni Egio ay dumulas. Itinaas ang ulo at tumingin kay Andixioian. Hinawakan ni Andixioian ang kanyang bulsa at umubo ng bahagya.
Ang bagay na ito ay may parehong lasa sa prutas na iyon. Gusto mo pa bang kumain? Naalala ang asim ng prutas. Matigas na umiling si Egyo. Ayos lang. Ang prutas na iyon ay talagang napakasama ng lasa. Nakita ang nagbebenta na mabilis na umalis kay Anjik Siosie, ngunit labis na nabigo. Dapat siyang magdala ng ilang biktima upang makakuha ng kaunting pera. Kung hindi, wala siyang kahit isang sentimo para ibigay kay Egyo. Hindi siya makabili kahit isang asukal na prutas. Talagang napakapaya. Tahimik na inilabas ni Anjik Siosien ang kanyang sariling. Inilapit ang daliri sa dila ni Egyo. Agad na naintindihan ni Egyo. Nakainom na siya ng dugo ng 2 beses ngayon. Hindi pa umabot ng gabi. Pero sa oras na ito, siya ay talagang medyo nagugutom na. Hindi rin niya alam kung ano ang nangyayari. Marami siyang kinakain nitong mga nakaraang araw. Madali rin siyang magutom. Tumingin sa paligid sa mga bakas ng ngipin. Si Egyo ay tila may kaunting pagkabahala. Nakita ni Anjik Siolie na tahimik na kumakain si Egyo. Hindi rin siya nakialam. Sakto lang na nakarating sa isang maliit na bayan. Sa hindi sinasadyang pagtingin, tumama ang kanyang mata sa isang tanso na salamin. Sa salamin, ang kanyang mukha ay mukhang pagod at hindi kaaya-aya. Ang pinakamahalaga ay puno ng mga pigsa ang kanyang mukha. Nakakatakot at nakababalisa. Kung hindi dahil sa lakas ng kanyang isip, baka siya ay matakot at magkasakit dahil dito. Matapos tingnan, dahan-dahan siyang tumingin kay Egyo. Ang kakayahan ng maliit na ahas na ito ay talagang kakaiba. Siya ay muling naging mausisa. Ano ba talaga itong nilalang na ito? Ano man ang nilalang, pumasok ito sa kanyang palad. Paano niya naman maaring palampasin ito? Umidlip sandali. Babalik kami maya-maya. Pagkasabi nito, bumagsak ang kanyang kamay. Ang mahabang pag-ibig ay nawala. Hinahanap ni Jing Xiaocheng ang isang tao. May nangyari sa kanya. Tiyak na magkakagulo ang korte ng imperial sa kabisera. At tiyak na hahanapin siya ng kanyang mga tauhan. Ngunit may mga traidor sa kanyang mga tauhan. Napansin niya ito noon pa. Hindi niya akalain na hindi lang isa ang traidor. Siya ay tumingin sa ibaba. Sakto, pagkakataon na ito upang mahuli silang lahat. Nang maisip ito, lumiko siya at pumasok sa isang pawn shop. Magandang araw, Ginoo. Ano po ang nais, pawning o redeeming? Patay na pawn o buhay na pawn? Masiglang sinabi ng manager. Buhay na termino. Walang takdang panahon. Hindi naglabas si Jing Xiaocheng ng anuman. Ngunit ang maikling salitang ito ay nagdulot ng pagbabago sa manager. Nagbago ang kanyang mukha at lumabas mula sa counter. Ano po ang nais i-pawn, Ginoo? Manok na may kabute. Mahinang nagsalita si Jing Xiaocheng. Nagulat ang manager. Pagkatapos, siya ay nagpakita ng paggalang. Mangyaring pumasok, Ginoo, sa likod na bakuran. Ano po, Ginoo? Saan nagmula ang salitang ito? Ano ang pangalan at apelyido ng Ginoo? Si Jing Xiaocheng bilang prinsip. Natural na naitatag ang kanyang sariling network ng impormasyon. Si Ginoong Jiangling ang nagpadala sa akin dito. Ang aking apelyido ay Chen. Ako ang namamahala sa impormasyon sa lugar na ito ng UXC. Hindi ko alam kung ano ang utos ng Ginoo sa pagdating na ito. Magandang araw, Ginoong Chen. Gusto kong malaman kung mayroon kayo dito. Anumang mga pahiwatig o balita. Dapat alam ng Ginoo na ang prinsipe ay nawawala at hindi malayo sa UXC. Mula nang mangyari ang insidente sa prinsipe, kami ay nagpadala ng tao upang maghanap ng maraming beses. Wala kaming natagpo ang bakas ng prinsipe. Si Ginoong Chen ay puno ng pag-aalala. Si Jing Xiaocheng ay nagbuhos ng isang tasa ng tsaa, ngunit hindi ito ininom. Si Mo Jiao ay hindi pinansin ang ganitong atmosfera. Kumilos ang ulo ng ahas. Pumasok ang medyo malamig na tsaa sa tiyan ni Mo Jiao. Ang tsaa ay mapait. Pagkasabi nito, tumingin siya sa Ginoong Chen. Pakiusap, Ginoong Chen, magdala ng isang tasa ng matamis na tubig. Si Ginoong Chen ay naguluhan sa loob ng isang sandali sa narinig. Ngunit sa huli may mga tao mula sa itaas. Wala nang magawa kundi lumingon at buksan ang pinto, pakuha ng matamis na tubig ang aking mga tauhan. Umungol si Mo ng 2 beses. Itinaas ang itaas na bahagi ng katawan ng ahas at tumingin kay Jing Xiaocheng. Uminom kami ng pulot at umalis na kami. Anong pulot ang iniinom? Maliwanag na may mali sa taong iyon. Hindi ka pa ba alis? Nararamdaman ni Mo na medyo bobo ang taong ito. Kung pumasok sila sa bundok, paano nila hindi makikita? At kahit nakaunti ang tao, palaging makakahanap ng tao sa mga bakas na iniwan ng mga kaaway. Wala naman silang lumipat ng bahay. Napakatalino ng maliit na ahas. Maliwanag na naintindihan ni Jing Xiaocheng ang ibig sabihin ni Mo. Pero sa totoo lang, wala talagang anumang bagay na pwedeng pag-usapan. Isang saglit ng pagninilay. Itinuro ni Jing Xiaocheng ang kanyang mukha. Gaano katagal ito? Kaya bang magtagal hanggang gabi? Umiling si Mo. Wala naman siyang masyadong kakayahan. Ang makapagtagong kalahating araw ay talagang hangganan na. Agad na pumasok si tindahan manager Chen na may dalang pulot. Pakiusap, hanapan mo ako ng isang tao na magdadala sa akin palabas ng lungsod para mag-imbestiga.
Ito si Chenda. Sanay na sanay siya sa paligid. Maari kang dalhin niya sa bundok, Ginoo. Isang sulyap lang ni Jing Xiaocheng, alam na niyang ito ay isang bihasang tao. Lumabas ng lungsod. Pagkatapos ng ilang hakbang, alam ni Jing Xiaocheng na may sumusunod sa kanya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa katawan ng ahas ni Mo Jiao. Biglang nagbago ang kanyang aura, ang tingin ay naging malamig. Isang sulyap sa mga sumusunod sa likod, tinanong si Chenda. Alam mo ba kung bakit ka sumusunod sa akin? Sa ilalim ng tingin ni Jing Xiaocheng, ang buong katawan ni Chenda ay tense. Nang makita niyang tahimik si Chenda, inutusan ka ni tindahan manager Chen na subaybayan ang aking mga galaw. At sa pamamagitan mo, gusto nilang akitin ang mga tao, di ba? Kaya sila ay mga tao ng ikalawang prinsipe. Kaya sino ang traidor, lumabas na ng direkta. Mukhang hindi inasahan ni Chenda na may isip ito ni Jing Xiaocheng. Isang sulyap ng pagkabigla ang lumitaw sa kanyang mga mata. Biglang hinugot ang nakatagong kutsilyo mula sa kanyang kamay. Nararamdaman ni Mo Jiao ang banta. Biglang tumalon ang mga pangil mula kay Jing Xiaocheng. Hindi naghintay si Jing Xiaocheng na kumilos. Si Mo Jiao ay nandyan na sa katawan ng tao. Kasunod nito, pumasok na ang mga ngipin sa katawan. Sa parehong oras, kumilos na si Jing Xiaocheng at ang mga tao. Mga 20 tao ang dumating. May hawak na armas sa kanilang mga kamay. Matinding nakatingin sila kay Jing Xiaocheng. Sinabi ng isa na huwag patayin. Pagkasabi niyon, agad na silang nilusob ng mga taong iyon. Parang labis na nasasabik si Mo Jiao ngayon. Naglalakad siya sa paligid ng dugo. Parang nanginginig ang kanyang katawan. Sa katunayan, 20 higit na tao lamang ito. Isa lamang siya at sapat na yon. Higit pa rito, may tulong pa mula sa laso ni Mo Jiao. Kaya mayroon pa siyang oras upang tingnan ang kalagayan ni Mo Jiao. Ngunit nang makita ito, halos tumigil ang kanyang puso. Si Mo Jiao ay talagang isang ninuno ng ahas. Hindi siya kailanman sumipsip ng dugo sa kanyang pagsasanay. Ang dahilan kung bakit ginamit niya ang dugo ni Jing Xiaocheng bilang pagkain, ay dahil ang dugo ni Jing Xiaocheng ay kapakipakinabang para sa kanya. Kaya't hindi niya naisip na sumipsip ng dugo ng iba. At hindi rin siya mahilig pumatay. Ngunit sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kakaiba. Ang kanyang buong katawan ay naginit at nanghina. Labis siyang nasasabik sa pagdapo ng dugo. Kaya nang ang espada ay dumapo sa kanya ng 7 pulgada. Nagkaroon siya ng isang sandaling pagkaantala sa kanyang reaksyon. Hanggang sa maagap na kumilos si Jing Xiaocheng. Ang espada ay sa huli ay tumama sa kanyang balikat. Ang madugong likido ay tumama sa kanyang katawan. Naramdaman niyang ang lahat ng kanyang galit ay na-trigger. Ngunit ang kanyang katawan ay patuloy na nagiinit at masakit. Ang buong katawan ng ahas ay yumuko. Parang ang kanyang katawan ay gustong punitin. Si Jing Xiaocheng ay tinaga ang taong handang pumatay kay Mo Jiao. Tumingin siya kay Mo Jiao. Maghintay ka lang dito. Maliwanag na napansin niya ang kakaibang estado ni Mo Jiao. Ngunit ang mga taong baliw na may hawak na espada ay hindi bumagsak. Wala siyang magagawa kundi dalhin si Mo Jiao palayo. Ramdam ni Mo Jiao na unti-unting napupunit ang kanyang balat. Patuloy na umiikot ang katawan ng ahas. Hindi pa kailanman nakaramdam si Mo Jiao ng ganitong sakit. Tanging nararamdaman niya ay ang init sa kanyang dibdib na patuloy na lumalaganap. Nang makita ito, ang mukha ni Jing Xiaocheng ay tuluyang nagbago. May 2 pang tao. Kung magpupunyagi, madali itong malulutas. Tumawid ang espada. Ang 2 tao ay bumagsak sa lupa. Isang kamay niya ay humawak sa espada. Ang isa pang kamay ay hinawakan si Mo Jiao at handa nang umalis. Ang kamay ni Jing Xiaocheng ay kakahawak pa lamang sa kanyang katawan. Siya ay biglang nayanig sa sakit. Ang mga mata ni Jing Xiaocheng ay puno ng pag-aalala. Alam niyang hindi nararapat na magtagal dito. Maliit na ahas. Kailangan nating umalis. Pagkasabi niyon, ginamit niya ang lakas ng kanyang kamay, hinawakan ang katawan ni Mo Jiao at tumayo. Alam ni Jing Xiaocheng na ang ahas ay nag-iiba ng balat. Ngunit hindi niya alam na ang bawat pagpapalit ng balat ay parang pagbabalat at pagtanggal ng laman sa isang ordinaryong tao. Patuloy na bumibilis ang mga galaw ni Jing Xiaocheng. Sa puntong ito, narating na nila ang baryo ng Yuexi. Nakarating lang sa paanan ng bundok sa likod ng Nayon. Biglang naging mabigat ang hangin sa paligid. Ang Mo Jiao sa kanyang kamay ay bigla ring umungol sa sakit. Diretsong lumipad at nahulog sa lupa. Madali naming mahahanap ang iyong kamahalan, prinsipe. Hindi na nahabol ni Jing Xiaocheng si Mo Jiao. Labis na pangit ang kanyang mukha. Mga 30 tao ang dumating. Na may matinding intensyon. Na may matinding hangaring pumatay. Nais nilang tapusin ang taong ito sa sandaling ito. Ang labanan ay handang sumiklab. Pakiramdam ni Mo Jiao ay nasa gitna siya ng isang dagat ng apoy. Tila ba'y gusto siyang tunawin ng lubusan. Ang katawan ng ahas ay masakit na umiikot. Nararamdaman niyang parang sumabog ang kanyang buong katawan. Biglang napatingin si Jing Xiaocheng at ang lahat. Ang kanyang mga pupil. Ang malaking python ay yumuko, umaabot ng ilang talampakan. Sumalakay ang sawa sa napakabilis na bilis. Ang makapal na ulap sa langit ay unti-unting nagipon.
Dala ang bigat ng mundo at langit. Ang mga mata ng python ay tila nag-aapoy na. Mahigit 30 tao ang nawasak na. Ngunit tila nagkangalit si Mo Jiao. Nang siya ay humahampas gamit ang kanyang mahabang buntot. Si Jing Xiaocheng ay walang magawa kundi umiwas. Ngunit ang espada sa kanyang kamay ay hindi makalabas. Umiwas siya ng ilang beses. Muling nagalit si Mo Jiao. Ang mga pangil na may lason ay tumayo. Ang hangarin na pumatay ay naghari. Si Jing Xiaocheng ay mukhang naguguluhan. Nakatingin sa buntot na humahampas. Ginamit ang natitirang lakas. Pumailan lang sa ibabaw ng mga nalaglag na dahon. Nakatingin sa mukhang nagwawala si Mo Jiao. Si Mo Jiao ay humahampas ng ulo ng ahas at nakatutok kay Jing Xiaocheng. Isang hampas ng buntot ng ahas. Si Jing Xiaocheng ay nahampas at nahulog sa lupa. Sa wakas, naubos ang kanyang lakas. Hawak niya ang espada ng maraming beses ngunit hindi niya kayang itaga. Talagang itaga ito sa kanyang 7 pulgada. Isang pihit na ito, pumutok ang sugat at dumadaloy ang dugo. Sa sandaling ito, si Mo Jiao ay nagpakita ng mga pangil at tumakbo papunta rito. Isang matinding kagat. Agad na kumalat ang sakit sa buong katawan. Ang mukha ni Jing Xiaocheng ay naging napakapula. Ngunit naramdaman na ang dugo ay mabilis na dumadaloy sa ibang paraan. Papunta kay Mo Jiao. Talagang gusto ng ahas na ito ang kanyang dugo. Ang kidlat ay sinamahan ng malalakas na kulog na umuugong sa paligid. Nagulat si Jing Xiaocheng sa kanyang isipan. Sa ilalim ng maliwanag na kidlat, ang malaking ulo ng ahas ay biglang naging isang napakagandang mukha ng tao. Ang kidlat ay nawala sa mga ulap. Ang ulo ng ahas sa harapan ay natira na lamang ang isang anino. Ngunit wala ng bakas ng naunang nakamamanghang tanaw. Hindi alam kung ito ay epekto ng kidlat o ang tingin at mainit na dugo ni Jing Xiaocheng. Unti-unting bumabalik ang kamalayan ni Mo Jiao. Unti-unting huminto ang pagkilos ng pagsipsip ng dugo. Itinaas ang ulo at tumitig sa mga ulap. Diyos ko, nagbago ako at umangat pero bigla mo akong pinadapa sa bagyo ng kidlat. Para bang narinig niya ang kanyang saloobin. Nakita ang mga ulap na muling nagtipon. Muling nagsimulang magtipon ang mga ulap ng kidlat. Tumingin siya habang bumabagsak ito sa kanya. Bilisan mo. Naunawaan ni Jing Xiaocheng ang mga salita ni Mo Jiao. Pinigilan niya ang kanyang balikat at tumayo ng diretsyo. Sayang, ang kasalukuyang Mo Jiao. Hindi na niya kayang buhatin. Munting bulaklak. Nagising ka na. Ano ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang katawan mo? Ang sakit noon ay nakita niya at nag-aalala siya. Nang marinig ang tanong ni Jing Xiaocheng, siya ay nainit ang puso. Noon, nagkaroon siya ng balak na patayin si Jing Xiaocheng. Akala niya, papatayin siya ni Jing Xiaocheng. Pero hindi siya nagkaroon ng balak na pumatay. Mukhang okay pa ang mga nakatabing pagkain na ito. Tumingin si Jing Xiaocheng kay Mo Jiao. Muli siyang kumunot ng noo at tumingin sa langit. Patuloy pa rin ang pag-ipon ng mga ulap ng kidlat. At ang kidlat na ito ay malinaw na nakatuon kay Mo Jiao. Hindi ba't ang maliit na ahas na ito ay talagang tulad ng kanyang iniisip na isang espiritu? Ang kidlat ay tuwirang tumama kay Mo Jiao. Sa pag-aalala, si Jing Xiaocheng ay tumalon papunta sa kanya. Jing Xiaocheng. Ang eksenang iyon ay nagulat kahit si Mo Jiao. Siya ay natigilan ng isang sandali. Nakatingin siya kay Jing Xiaocheng na may dumadaloy na dugo. Hindi maipaliwanag na naramdaman niyang umiinit ang kanyang mga mata. Maliwanag na siya ay isang ahas na walang luha. At wala ring puso. Sa sandaling ito, hindi niya mapigilan ang kanyang katawan na nanginginig. Si Jing Xiaocheng ay nagkaroon din ng sandaling katahimikan. Kahit siya ay hindi inaasahan na bigla siyang magiging tagapagtanggol ng isang demonyong ahas laban sa kidlat. Huwag mag-alala. Wala akong masama. Mabilis tayong umalis. Dahan-dahang hinagod ni Mo Jiao. Itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa langit. May isa pang kidlat na nag-iipon. Ang kidlat na ito ay akin. Ikaw, isang mortal, ay hindi makakayanan ito. Dito ka lang manatili. Si Mo Jiao ay humarap at umalis na may mga sugat na punit-punit sa katawan. Muling pinunit ng kidlat ang madilim na kalangitan. Pumutok ito at nagbukas ng puting bitak. Biglang nagliwanag ng mga puting tuldok sa paligid. Ngunit hindi pa rin ito napigilan ang malaking kapangyarihan ng kidlat. Nanginginig ang katawan ni Mo Jiao sa sakit. Ngunit hindi siya makagalaw kahit isang hakbang. Ngunit buti na lang ito na ang huling kidlat. Ngayon, mahirap na para sa kanya kahit itaas ang kanyang ulo. At ang kanyang laman at dugo ay pinabango ng espiritual na enerhiya. Matagal nang naging masarap na pagkain. Kung may malaking hayop na lilitaw ngayon, takot ako na wala nang matitirang buto sa kanya. Sa mga sandaling iyon, may kakaibang tunog na narinig mula sa hindi kalayuan. May dumating na isang fox. Bumagsak ang tunog ng babala. Nararamdaman ng pulang fox ang puot at banta. Kumagat ito at umungol ng mababa. Ngunit hindi pa rin ito nakagalaw. Tila nagmamasid ito ng mabuti. Sinamantala ni Mo Jiao ang pagkakataon. Hindi siya nagbigay ng pagkakataon sa pulang fox na magmasid ng mabuti. Ang buntot ng ahas ay biglang sumalpok. Walang bakas ng kahinaan. Nakayuko ang pulang fox.
habang nakatingin sa papalapit na buntot ng ahas. Ngunit bigla itong kumislap ang mga mata at sumugod. Ang matutulis na ngipin ay tumama sa 7 pulgada ni Mo. Nagalit si Mo Jiao. Ang kanyang buhay ay tinutukso. Walang sinuman ang mananatiling walang ginagawa. Ang pulang fox ay hindi nagalintana sa panganib at tiyak na nais nitong patayin si Mo Jiao. Kumagat ng kaunti sa laman ng ahas. Ngunit dahil sa pagiwas ni Mo Jiao, hindi ito nakapasok ng tuwid sa 7 pulgada. Ngunit ang matutulis na kuko ay nakapagputol ng isang piraso ng laman ng ahas. Nakita ito ng pulang fox at naginay ng 2 beses sa kasiyahan. Pagkatapos ay bigla itong yumuko upang uminom ng dugo at pumutol ng laman. Ang laman ng ahas ay matagal na nitong pinapangarap. Sa mga sandaling iyon, ang malaking ulo ng ahas ay biglang kumagat sa katawan ng pulang fox. Ang pulang fox ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Akala niya ay hindi na makakagalaw si Mo. Matapos ang lahat, siya ay tinamaan ng kidlat. Kaya't nagkaroon siya ng tiwala na mananalo siya, kaya siya kumilos ngayon. Sino ang mag-aakalang ganito ang magiging resulta? Sa loob ng ilang sandali, nawalan na ng hininga ang pulang fox. Si Mo ay lumingon sa isang direksyon at humiyaw ng malakas. Agad na lumitaw ang isang anino sa direksyong iyon. Ang munting ahas ay talagang kahanga-hanga. Siyempre, siya ay isang ganap na ninuno ng ahas. Dumating pa rin si Jing Xiaocheng. Hindi siya mapakali tungkol kay Xiao Cao. Kaya kahit may sugat siya, ayos lang. Sinundan niya ang direksyon kung saan bumagsak ang kidlat. Tinutok ni Jing Xiaocheng ang kanyang tingin sa sugat ni Mo sa 7 pulgada. Dati ay bahagyang sugat lamang iyon. Ngunit dahil sa pulang fox na ito, ang sugat ay napunit. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang kamay sa 7 pulgada. Siya ay lumingon kay Jing Xiaocheng. Sa huli, pinabayaan niyang manatili ang kamay na iyon sa 7 pulgada. Ito ang unang kamay na inilapag sa kanyang 7 pulgada. Pero hindi siya kumilos. Pero ito rin ang unang pagkakataon. May mga tao na tanga na handang humarang sa kidlat para sa kanya. Kaya't dapat niyang alagaan ang mga reserbang pagkain mula ngayon. Napansin ni Jing Xiaocheng ang pagbabago ni Mo Jiao. Kumindat siya sa kanyang labi. Ipinahid ang gamot sa sugat ni Mo Jiao. Tahimik na pinanood ni Mo Jiao ang mga galaw ni Jing Xiaocheng. Talagang tanga ang taong ito. Alam niya ang gamot na yon. Wala nang marami. Ang buong likod niya ay sunog. Hindi madaling gumaling ang sugat mula sa kidlat. Hintayin matapos ang gamot. Dahan-dahang umupo si Jing Xiaocheng. Maganda ang balahibo ng fox na ito. Maari natin itong dalhin kapag umalis na tayo. Gagawa tayo ng balabal mula dito sa hinaharap. Kumislap ang mga mata ni Mo Jiao. Sa tingin niya, napakaganda ng ideyang ito. Gusto niya ang mungkahi tungkol sa mga reserbang pagkain. Habang siya ay nag-iisip at nag-imagine, isang pulso ang umabot at inilagay sa tabi ng kanyang bibig. Uminom ka. Kapag natapos mo na, magkakaroon ka ng lakas at babalik kami. Sa katunayan, masyadong mabango ang dugo dito. Matutong akitin ang ibang mga nilalang. Itinaas ni Mo Jiao ang kanyang ulo at matamang tumingin kay Jing Xiaocheng. Ngunit wala siyang ginawa. Ang kanyang mukha ay tila nagbago na. Parang handa na siyang umalis anumang oras. Ang kanyang pakiramdam ay nagkaroon ng saglit na pag-aalinlangan. Kahit na labis siyang nagnanais na uminom ng dugo, napansin ang pag-aalinlangan ni Mo Jiao. Umiti siya at sinabi, "Kaya ko pang tiisin. Uminom ka na. Kapag uminom ka, magkakaroon ka ng lakas at maari mo akong dalhin pabalik. Alam mo na, ang dugo ko ay makakabuti sa'yo." Ang sinabi ni Jing Xiaocheng ay nagulat kay Mo Jiao. Parang hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kamasigasig. "Uminom ka na. Medyo pagod na ako. Hintayin kitang matapos uminom. Kaya't pakiusap, ipasa mo ako kay maliit na ahas para dalhin ako pabalik, okay ba?" May ngiti sa kanyang mga labi. Nakatingin siya sa mga mata ni Mo Jiao. Nakaramdam si Mo Jiao ng kaunting hiya. Ito ang unang pagkakataon na napansin niyang may tao na tinitigan siya ng ganito kaseryoso. Sa kanyang mga mata, siya lamang ang naroon. Ang pakiramdam na yon ay nagbibigay ng kasiyahan. Iwasan niya ang tingin ni Jing Xiaocheng. Yumuko siya at kinagat ang kanyang pulso. Habang dumadaloy ang dugo, unti-unting lumabo ang isip ni Jing Xiaocheng. "His!" Biglang sumigaw si Mo Jiao. Agad na bumalik ang isip ni Jing Xiaocheng. Nakakunot ang kanyang noo at umiling. Tinanggal ang pagkahilo sa kanyang mga mata. Nakita niyang may itim na anino sa tabi ng kanyang mga paa. Nagkaroon siya ng isang komplikadong ekspresyon sa isang sandali. Ibinaba niya ang kanyang kamay. "His! Bakit bigla akong naging ganito? Ano bang nangyayari?" Ang maliit na ahas ay nagbalik sa kanyang orihinal na anyo. Tumingin si Jing Xiaocheng kay Mo Jiao na may lungkot sa mukha at hindi nakapagpigil na tumawa. Pagkasabi nito, muling tiningnan niya ang katawan ng ahas. May kaunting pag-aalala sa kanyang tinig. "Ano ang pakiramdam? Masakit ba ang sugat?" Wala akong problema." Si Mo Jiao ay hindi maipaliwanag ang kanyang kalungkutan sa sandaling ito. "Pero hindi ko kayang dalhin ka pabalik." Matapos sumipsip ng dugo, talagang naramdaman niyang mas mabuti ang kanyang katawan.
Sa wakas, may lakas na siya. Pero bigla na namang naging ganito kaliit. Paano ko naman dadalhin si Jing Xiaocheng pabalik? Walang pulbos. Si Jing Xiaocheng ay sumandal sa puno at tumayo. Hawakan mo ako ng mabuti. Babalik kami. Pagkasabi nito, itinaas niya ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang katawan ay nayanig at muntik ng matumba. Nagpakatatag siya. At saka siya nagpatuloy sa paglakad. Pagbalik sa yungib, ang tao at ahas ay pumasok sa isang yugto ng panghihina. 2 araw lamang. Ang kanyang bilis ng pagsasanay ay talagang naging doble kumpara sa dati. Kahit ang kanyang anyo ay kayang magbago ng walang limitasyon. Ngunit sa ngayon, hindi siya makapagbago ng anyo. Nakatingin kay Jing Xiaocheng na nasa estado ng pagkakaidlip. Nagsimulang maghatid si Mo Jiao ng espiritual na enerhiya upang pagalingin siya. Sa tulong ng espiritual na enerhiya, unti-unting bumukas ang mga mata ni Jing Xiaocheng na natutulog ng 2 araw. Nakita ang mga puting liwanag na umaagos sa katawan ni Mo Jiao. Siya ay may kasanayan sa martial arts at lakas ng loob. Pero palagi niyang nararamdaman na hindi ito kasing halaga ng bagay na ito. Nagising ka na. Si Mo Jiao ay may mukha ng labis na kasiyahan. Sa maputlang mukha ni Jing Xiaocheng, may lumitaw na kaunting kasiyahan. Elnan, gising na ako. Gumaling na ba ang iyong sugat? Gumaling na. Bigla siyang kumurap ng kaunti. Ano ang nararamdaman? Parang lumiit ka na naman. May masakit ba sayo? Tingnan mo. Ipinakita ni Mo Jiao kay Jing Xiaocheng ang bagong bagay na kanyang natuklasan. Kaya't napilitang humanga si Jing Xiaocheng sa isang maliit na ahas na naging anyo ng higanteng python. Ang kanyang nararamdaman ay napakasensitibo. Talagang kakaiba ang lakas ng ahas na ito. Kaya mong lumiit at lumaki. Ang tawagin kang maliit na ahas ay medyo hindi naangkop. Nakinig si Mo Jiao at tumawag ng Iya-ada ng 2 beses. May pangalan siya. Patuloy siyang tumatawag na maliit na ahas. Ang pangit pakinggan. Anong pangalan ang gusto ng maliit na ahas? Pagkatapos tanungin, nagpatuloy siya. Ang itim na ahas ay naging itim na dragon. Kinuha ang apelyido na Mo at ang pangalan ay naging Jiao. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumikindat. Kaya't binigyan kita ng pangalang Mo Jiao. Naway maging dragon ka mula sa ahas sa hinaharap. Magandang kapalaran, ayos ba? Nang masabi niya ito, biglang itinaas ni Mo Jiao ang kanyang ulo. Anong nangyari? Ayaw mo ba sa pangalang ito? Gusto ko ito. Gusto mo ba? Kaya't mula ngayon, tatawagin kitang Jiao, ayos ba? Pinigilan niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Puno ng kasiyahan ang kanyang puso. Ang pangalan ay nananatiling pareho. Hindi niya kailanman naisip na sa buhay na ito, may taong muling bibigyan siya ng pangalan. Ngunit hindi niya inaasahan. Hindi lang siya nagbigay ng pangalang ito, kundi pati ang kanyang matagal ng hangarin ay nakapaloob dito. Hindi mapigilan ni Mo Jiao na isipin. Ang taong ito ay talagang matalino at may malalim na pag-unawa. 10 araw pagkatapos, si Jing Xiaocheng ay ganap na gumaling sa kanyang mga sugat. Kailan ka bababa mula sa bundok? Agad na naintindihan ni Jing Xiaocheng ang kanyang ibig sabihin. Bababa ako bukas. Paano kung sumama ka sa akin? Umalis tayo bukas. Mahinang nagtanong si Jing Xiaocheng. Nais mo bang umalis dito, Mo Jiao? Nagkaroon ng sandaling katahimikan si Mo Jiao. Matagal na siyang hindi nakapaglakad. Ang ibig bang sabihin ng reserbang pagkain ay isasama niya ako sa pag-alis? Nang makita ang katahimikan ni Mo Jiao, lumalim ang kulay ng mga mata ni Jing Xiaocheng. Kinabukasan ng umaga, kumain ng kaunting prutas. Naghanda na si Jing Xiaocheng na bumaba mula sa bundok. Nang umalis, natural na sumunod si Mo Jiao. Bahagyang umangat ang mga labi ni Jing Xiaocheng. Masaya siyang bumaba kasama si Mo Jiao. Maaaring magtagal ng 2 araw bago makabalik mula sa bundok mayon. Sa daan, nakipag-chat si Jing Xiaocheng kay Mo Jiao nang walang pakialam. Kaya't papalitan ko ang iyong anyo. Itinaas ni Jing Xiaocheng ang kanyang kilay. Ano ang anyo ni Mo Jiao ngayon? Hindi ko sasabihin sa'yo. Hinawakan ni Jing Xiaocheng si Mo Jiao. Kamakailan, lumamig ang panahon. Huwag kang matulog sa kama ngayong gabi. Madali akong magkasakit kapag malamig. Bahagyang ibinaba niya ang kanyang mga mata. Ang tono niya ay may halong pangaasar. Ito ay parang pagbalik ng utang na loob sa masama. Nahihirapan siyang makahanap ng taong makakasama sa kama. Gagamitin ito ni Jing Xiaocheng bilang banta. Lene, kung ayaw, ayaw. Natatakot ka pa sa kanya? Agad silang pumasok sa bayan at pumasok sa isang restaurant. At umorder ng isang mesa ng pagkain upang magtanong ng balita. Ang itim na ahas ng mandirigma ay talagang dekalidad. Buong katawan ay itim na itim, walang bahid ng ibang kulay. Biglang may isang taong nasa gitnang edad na lumapit. May dala siyang sako sa kanyang balikat. Umupo siya ng diretsyo sa tapat ni Jing Xiaocheng. Ang kanyang tingin ay puno ng sigasig. May kahulugan ang kanyang mga salita. Tinitigan ni Jing Xiaocheng ng malamig na mata ang tao sa kanyang harapan. Maaaring ibenta ang ahas na ito ng mandirigma.
Tiningnan ni Mo Jiao ng masama ang tao. Lumalim ang tingin ni Jing Xiaochen. Hindi ibebenta. Maaaring isaalang-alang ng mandirigma. Ang ahas na ito ay napaka-nakakalason. Sa hitsura ng Knight Mandirigma, tila ba itinuturing niya itong alagang hayop. Ngunit ang ahas ay sa huli isang malamig na dugo na hayop. Pinakagusto ay bumalik kagat. Sa oras na yon, wala nang panahon ang mandirigma para makaligtas. Bakit pa kailangang mamatay dahil sa ahas? At nakikita ang pambihirang asal ng mandirigma na narito sa maliit na lugar. Tiyak na ito rin ay para sa prinsipe. Kung ang mandirigma ay handang isakripisyo, mayroon akong impormasyon tungkol sa isang prinsipe na sakto kong ibibigay sa iyo ng libre. Ito ang aking mga reserbang pagkain. Basta't hindi niya ako papatayin. Hindi ko siya kakagatin. Si Mo Jiao ay humihis at tumawag ng 2 beses sa taong iyon. Maaari bang itanong, Ginoo, kung ang ahas na ito ay ibebenta sa iyo? Ano ang hindi magandang mangyari? Ano ang magiging kapalaran? Biglang lumaki ang mga mata ni Mo Jiao. Puno ng galit at pagkadismaya ang kanyang mga mata. Bakit ito tinanong ni Jing Xiaochen? Nais niyang ibenta ang kanyang sarili. Nakinig siya sa sinabi ng manghuli ng ahas. Inakala niyang siya ay walang puso at kalaunan ay babalik kagat.